Sa kasalukuyan, isang malaking alon ng pagkahumaling ang lumalaganap sa Timog Korea, mula sa mga flight attendant ng mga nangungunang airline sa Seoul hanggang sa mga middle-aged na babaeng Koreana na pinipiling lumipat at manirahan sa Pilipinas. Ang bilang na ito ay patuloy na tumataas. Ang dahilan ay iisa lamang, ang magpakasal sa isang lalaking Pilipino. Ang mga post sa social media na nagbabahagi ng masayang balita tungkol sa kanilang pag-aasawa ay agad na nakakaakit ng milyon-milyong komento. Habang mas nakikilala nila ang mga lalaking Pilipino, mas lalo silang nahuhumaling sa angking alindog at kabaitan ng mga ito. Ang pagpapakasal sa mga Pilipino ay lubos na itinataguyod. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit nahuhumaling ng labis ang mga babaeng Koreana sa mga lalaking Pilipino hanggang sa puntong handa nilang iwan ang kanilang kinagisnang buhay sa Korea para sa isang Pilipino? Ano ang nakakagulat na dahilan sa likod nito? Ako si Cho Sua, 48 taong gulang, isang direktor sa isang malaking financial conglomerate sa Timog Korea. Matapos pumanaw ang aking asawa, tuluyan ko nang isinara ang aking puso sa mundo. Ang aking asawa ay dumanas ng malalang sakit sa puso. Sa huling yugto ng kanyang panggagamot sa isang kilalang ospital sa Maynila, nagkaroon ng matinding problema sa komunikasyon sa pagitan ng mga doktor at nurse doon. Matapos ang insidenteng iyon, mabilis na lumala ang kalagayan ng aking asawa. Sinabi ng mga doktor na hindi iyon direktang pagkakamali sa medical, ngunit para sa akin, ang mga kaganapan ng araw na iyon ay naging isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Ang mga Pilipino ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Nabuhay ako bitbit ang kaisipang iyon sa mahabang panahon. Ang Pilipinas ay isa pa ring developing country, hindi ba? Malayong malayo ito sa eksaktong sistema ng ating bansang Korea o sa malinaw at maayos na estruktura ng mga mauunlad na bansa sa Europa at Amerika. Para sa akin, isa itong bansang hindi mo mapagkakatiwalaan pagdating sa emosyon at atrasado pagdating sa teknolohiya. Naniwala ako rito ng buong puso. Habang nagtatrabaho sa kumpanya, tahasan kong tinatanggihan ang anumang proposal ng investment na may kinalaman sa Pilipinas. Ilang taon na ang nakalilipas, sa isang kontrata kasama ang isang investment fund sa Pilipinas, dumanas ako ng napakalaking pagkalugi. Ang pinsalang iyon ay dulot ng pamemeke ng mga internal na ulat ng kabilang panig. Ngunit dahil ako ang nag-apruba sa proyektong iyon, ang aking karera ay lubos na nayanig. Ang Pilipinas isang lugar na hindi mapagkakatiwalaan, maging sa damdamin o sa pera. Iyan ang naging matibay kong paniniwala. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga katrabaho, lagi kong sinasabi na hindi tayo dapat nakikipagnegosyo sa isang bansang tulad ng Pilipinas. Sa kanilang kakayahan sa pamamahala, kailanman ay hindi nila maaabot ang antas ng pandaigdigang pamantayan. Naisip ko na ang Pilipinas ay napag-iwanan na ng Korea, Europa at Amerika pagdating sa ekonomiya at kultura. At sa mismong oras na iyon, isang nakakagulat na balita ang dumating. Tumawag ang aking dating kaibigan na si Park Eun-mi. Nagpakasal na ako ulit sa isang lalaking Pilipino. Nakatira na ako ngayon sa Maynila. Nanginig ang kamay kong may hawak ng telepono. Kasing edad ko si Eun-mi at isa rin siyang kaibigang namumuhay ng mag-isa tulad ko. Magsisimula ng panibagong buhay si Eun-mi sa Pilipinas? Magiging maayos kaya ang lahat? Mapagkakatiwalaan ba talaga ang mga lalaking Pilipino? Nang itanong ko iyon, bakas ang labis na kaligayahan sa boses ni Eun-mi. Nang makarating ako rito, doon ko lang nalaman kung ano ang pakiramdam ng tunay na minamahal. Isa itong ganap na magkaibang mundo. Pagkarinig ko sa mga salitang iyon, pakiramdam ko ay may gumuho sa loob ko. Bakit sa Pilipinas? Bakit nahanap ni Eun-mi ang kanyang kaligayahan sa lugar kung saan ang nakikita ko lang ay mga dahilan para mandiri at mawalan ng tiwala? Ano bang maganda sa Pilipinas? Kailangan mong pumunta rito para maintindihan mo kung gaano talaga kaiba ang lahat. Ibang-iba ang lahat. Nang gabing iyon, uminom ako ng soju at nagmuni-muni. Ang Pilipinas ba na kilala ko ay iyon na ang buong pagkatao ng bansa. Ngunit mabilis kong iniling ang aking ulo, ang aking mga karanasan ay hindi maaaring magsinungaling. Ang lugar na kumuha sa buhay ng aking asawa
ang lugar na halos sumira sa aking karera, paano ko iyon pagkakatiwalaan? Ngunit ang nagbagong boses ni Unmi ay patuloy na umaalingaunggaw sa aking tainga. Ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas? Ang lugar na itinuturing kong atrasado at hindi mapagkakatiwalaan. Makalipas ang isang buwan, sa kauna-unahang pagkakataon, muli akong tumuntong sa lupa ng Pilipinas. Kailangan kong dumalo sa isang ASEAN Real Estate Investment Forum na ginanap sa Bonifacio Global City sa Metro Manila. Bagaman medyo kakaiba para sa isang regional forum, doon ginanap ang pagpupulong. Sa totoo lang, ayaw ko sanang pumunta, ngunit kinakailangan ito para sa negosyo ng aming kumpanya. Pagdating ko pa lamang sa Ninoy Aquino International Airport, bumulaga na agad sa akin ang unang gulat. Ang sistema ng immigration ay ganap ng automatiko. Sa pamamagitan lamang ng face scanning sa mga e-gates, nakapasok ako ng mas mabilis at mas tumpak kaysa sa Incheon Airport sa Korea. Totoo ba ito? Saan nakakuha ng ganitong teknolohiya ang Pilipinas? Bulong ko sa sarili. Siguro panlabas na anyo lang ito, paniguradong maraming problema sa likod nito. Iyon ang inisip ko. Habang papunta sa lungsod, sakay ng isang grab car, at nang maglakad-lakad ako sa paligid ng Intramuros, lalo akong nalito. Sa mga pampublikong sasakyan tulad ng MRT, ang mga pasahero ay nagbibigayan ng upuan. Kapag may pumasok na matanda o mahina ang pangangatawan, ang mga kabataan ay natural at kusang tumatayo upang magbigay ng silya. Higit pa rito, pilit akong tinutulungan ng mga tao na ituro ang direksyon ko kahit isa akong dayuhan. Imposible ito, paniguradong may pinaplastik lang sila. Ayaw kong aminin, ngunit ang katotohanang nasa harapan ko ay unti-unting yumanig sa aking mga paniniwala. Habang nag-check-in sa hotel, tinanong ko ang receptionist kung paano pumunta sa lugar ng forum. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Sumakay lang po kayo ng tren at nasa 20 minuto lang ay nandoon na kayo. Kung maligaw man po kayo, kahit sino ay tutulong sa inyo. Likas po na mabuti ang mga Pilipino sa ating mga dayuhang kaibigan. Ang natural na ngiti at kumpiyansa ng empleyadong iyon ay nagpabigla sa akin. Gusto kong isipin na peke iyon, ngunit mukha itong napakatapat. Kinabukasan, sa lugar ng forum, nakilala ko ang isang asset management consultant na nagngangalang Mateo Santos. Matapos ang aking presentasyon, nagbato siya ng isang matalim na tanong. Hindi po ba masyadong konserbatibo ang investment strategy ng inyong korporasyon? Lalo na tila kulang pa rin ang inyong pangunawa sa mga umuusbong na merkado tulad natin. Namula agad ang mukha ko. Bakit namin pagkakatiwalaan ang isang hindi matatag na merkado tulad ng Pilipinas, lalo na't base sa mga nakaraang kaso ay may mga issue kayo sa tiwala? Mga nakaraang kaso? Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Tinutukoy niyo po ba ang insidente sa Philippine Investment Fund ilang taon na ang nakarating? Bumilis ang tibok ng puso ko. Paano niya nalaman iyon? Ang mas nakapagpalito sa akin ay ang kanyang kumpiyansa at lohikal na pananalita. Tungkol po diyan, may gusto sana akong sabihin, ngunit hindi ngayon ang tamang oras. Sa aking paglalakad pabalik sa hotel matapos ang forum, labis akong naguguluhan. Ang matalim na tanong ni Mateo, ang kanyang kagalang-galang na tindig, ang Maynila na nakikita ko ngayon ay ganap na kabaligtaran ng aking mga naisip. Nang maligaw ako sa BGC, isang estudyanteng Pilipino ang naghatid sa akin hanggang sa mismong hotel ko. Nang magpasalamat ako, sinabi niya, "Walang anuman po, ma'am. Kung ang mga magulang ko po ay nasa ibang bansa, alam kong kailangan din nila ng tulong." Nang gabing iyon, nag-text si Unmi, "So nasa Maynila ka na pala? Kung may oras ka bukas, magkita tayo. 5 taon na tayong hindi nagkikita, sobrang namiss kita." Sa isiping makikita ko ulit si Unmi pagkatapos ng 5 taon, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Kasabay nito, nakaramdam ako ng kaba. Natatakot ako na ang nagbagong Unmi sa Pilipinas ay tuluyan ng wawasak sa aking mga huling natitirang paniniwala. Kinabukasan ng hapon, nakipagkita ako kay Unmi sa isang cafe malapit sa Manila Cathedral. Ang Unmi na hindi ko nakita ng 5 taon ay naging isang ganap na ibang tao. Ang kanyang balat ay makinis at kumikinang, ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng enerhiya na parang bumata siya ng 15 anyos. So long time no see. Mahigpit akong niyakap ni Unmi at humalakhak.
Ang ngiting iyon ay napakatotoo na halos malito ako. Nasaan na ang maingat at malungkot na Unmi noon? Unmi, grabe ang ipinagbago mo, parang ibang tao ka na. Oo, mula nang manirahan ako rito, nagbago ang lahat sa akin. Kahit ako, nagugulat. Sa totoo lang, noong nasa Korea pa ako, pakiramdam ko ay buhay akong patay. Ikinuwento sa akin ni Unmi ang tungkol sa kanyang asawang Pilipino, kung paano sila nagkita, paano sila nagpakasal, at kung paano siya naging ganap na masaya. Para sa akin, ang bawat kwento ay parang isang fairy tale na mahirap paniwalaan, ngunit ang tunay na nakakagulat na dagok ay naghihintay pa sa akin kinabukasan sa forum. Tahimik na lumapit sa akin si Mateo at sinabing, tungkol sa tanong kahapon, mayroon pa sana akong gustong sabihin. Pwede ba tayong mag-usap sa isang tahimik na lugar? Tungkol saan? Nang makarating kami sa isang cafe, seryosong nagsalita si Mateo. Yung insidente sa Philippine Investment Fund ilang taon na ang nakarating. Ang nag-report ng mga irregularidad at anomalya noong oras na iyon ay ako. Biglang nablangko ang utak ko. Ano? Nalaman kong may pamemeke ng ulat sa loob ng kumpanya namin, kaya direkta ko itong inireport sa Financial Regulatory Authorities ng Korea. Bilang resulta, nailigtas noon ang inyong korporasyon mula sa mas malaking pagkalugi, nanlambot ang aking mga tuhod. Ako na laging galit, nandidiri, at walang tiwala sa mga Pilipino ay nalaman ngayon na ang mismong taong nagligtas sa aking karera ay isang Pilipino. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Iisang kumpanya lang kayo Dahil iyon ang tama. Mahalaga ba ang nasyonalidad o ang pagiging makatao ang mas mahalaga? Ang pagkakamali ay dapat itama. Sa sandaling iyon, ang paniniwalang binuo ko sa buong buhay ko ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam ko, ang mga pananaw na iningatan ko sa loob ng 48 taon ay nadurog at naging pira-piraso. Paniguradong nahirapan ka ng husto, pareho sa nangyari sa asawa mo at sa investment na iyon, dagdag niya. Nang gabing iyon sa hotel, umiiyak akong tumawag kay Unmi. Unmi, totoo ba ito? Hindi ba peke ang mga lalaking Pilipino? Masyado ba akong naging mali? Umiiyak ka ba? Gaano na ba katagal? Ngayon ko lang ulit narinig ang totoong boses mo. Naging anong klase ba akong tao? Gaano ba ako naging kababaw? Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Matiyagang pinakinggan ni Unmi ang pag-iyak ko nang matagal bago siya mainit na nagsalita. Bukas kung may oras ka, pumunta ka sa bahay namin. Gustong ipagluto ka mismo ng asawa ko ng hapunan. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Ang mga pagkiling at kayabangan na naipon ko sa loob ng 48 taon ay tuluyan ng gumuho. Isang estranghero na may mugtong mga mata at mukhang basang-basa ng luha ang nakita ko. Kailan pa ako naging ganito kahina? Kinabukasan sa bahay ni Unmi, anong katotohanan kaya ang aking haharapin? Kinagabihan, pumunta ako sa kanila. Isa itong tahimik na subdivision sa Antipolo, sa parke. Ang mga matatanda ay nakaupo sa mga bangko, sa ilalim ng puno at masayang nagkukwentuhan habang ang mga bata ay naglalaro. Ang simpleng tanawin ng isang maaliwalas na pang-araw-araw na buhay ay marahang nagpatibok sa aking puso. Si Carlos Mendoza, ang asawa ni Unmi, ang nagbukas ng pinto. Isa siyang ordinaryong middle-aged na lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay napakainit at ang kanyang ngiti ay tapat. Magandang gabi, Sua. Marami na akong narinig tungkol sa iyo mula kay Unmi. Matagal ko nang gustong makilala ka. Ang magalang at mainit niyang pagbati ay nagpangiti sa akin ng nahihiya. Ang nakakagulat, sa kanyang mga mata ay walang bahid ng paghuhusga, tanging masayang pagtanggap lang. Siguradong napagod ka sa bayahe, tuloy ka sa loob. Simple lang ang bahay ngunit napakaginhawa. Sa sala, may mahinang musikang tumutugtog at ang paligid ay may kaaya-ayang amoy. Sa dingding, nakasabit ang mga masasayang larawan nina Unmi at Carlos. Ang bawat larawan ay sumasalamin sa tunay na kaligayahan. Sa hapagkainan, nakahanda ang mga pagkaing Pilipino. Ngunit napansin ko ang ilang putahe na halatang lutong Koreano. Ikaw ba ang nagluto nito? Tanong ko. Opo, sagot ni Carlos. Naisip ko na baka namimiss na ni Unmi ang pagkaing Koreano kaya sinubukan kong magluto ng lasang malapit doon. Sana magustuhan mo. Ang maingat at pinong atensyon ni Carlos ay nagpataba ng puso ko.
Sinabi niya na dahil kay Unmi, espesyal siyang nag-aral magluto ng Korean food. Nakita ko ang ilang lumang Korean cookbooks sa kusina na halatang laging ginagamit. Nag-aral kang magluto ng Korean food para kay Unmi? Siyempre naman, siya ang pinakamahalagang tao para sa akin. Ang mapasaya siya ay ang aking responsibilidad. Sinabi niya ito ng napakanatural na parang iyon ang pinakamakatuwirang bagay sa mundo. Habang kumakain, maingat siyang nagsalita. Nalaman ko kay Unmi na pumanaw na ang asawa mo. Siguradong naging napakahirap noon para sa iyo. Tumango ako, may nakabara sa aking lalamunan. Ipinagpatuloy niya ng mahinahon. Nang mamatay ang tatay ko, maraming taong namuhay mag-isa ang nanay ko. Nakita ko siyang kumakain ng mag-isa at parang nadudurog ang puso ko. Tiningnan niya ako ng may buong pag-unawa. Napakalungkot kapag kailangan mong kumain mag-isa. Walang magsasabi kung masarap ba ang pagkain, walang magtatanong kung busog ka na ba. Biglang sumabog ang lahat ng emosyon na pinigil ko sa loob ng 4 na taon. Totoo, wala pang sinumang nagtanong kung gaano ako kalungkot kapag kumakain ako ng mag-isa. Ang pakiramdam ng kawalan at kalungkutan na nararamdaman ko tuwing uupo ako sa hapagkainan, umaasa na may kasama ako. At biglang may isang taong lubos na nakakaintindi rito. Pasensya na, bigla na lang. Pinilit kong punasan ang aking mga luha, ngunit hindi ito tumigil sa pagpatak. Umiyak ka lang, sabi ni Carlos. Dito, hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mo. Kung malungkot ka, umiyak ka. Kung masaya, tumawa. Natural lang yan. Ang tao ay hindi makina. Ang pagkakaroon ng emosyon ay isang magandang bagay. Inabutan ako ni Carlos ng tissue at tahimik na umupo sa tabi ko. Walang pagmamadali, walang inis. Tahimik lang siyang dumamay. Niyakap ni Unmi ang kamay ko at sinabing, nagdesisyon akong tumira sa Pilipinas pagkatapos kong marinig ang mga salitang ito. Napakahalaga na may isang taong tunay na nakakaintindi sa kalungkutan mo. Doon ko napagtanto, sa Korea, laging sinasabi na dapat kang maging matatag, dapat maging independent. Ngunit dito, ang kahinaan ay tinatanggap din, ang mga luha ay naiintindihan. Tumingin ako kay Unmi. Sa kanyang mga mata ay may kapayapaan at kakontentuhan na hindi ko pa nakita noon. Oo, nagbago ako, sabi niya. Naging totoo ako sa sarili ko. Hindi ko na kailangang magpanggap, hindi ko na kailangan ng maskara. Malaya akong maging ako. Pagkatapos kumain, dumating ang nanay ni Carlos. Ang matanda ay lampas 10 taong gulang na, marahang naglalakad gamit ang tungkod. Nang makita niya ako, isinantabi niya ang tungkod at ginamit ang kanyang magaspang ngunit maiinit na kamay para hawakan ng mahigpit ang mga kamay ko. Hija, napakarami mo ng tiniis na hirap. Alam ko kung gaano kahirap ang mag-isa, pinagdaanan ko rin yan. Ang init na nagmumula sa mga kamay na iyon ay umabot sa aking puso, kaya muli akong napaiyak. Kailan ba ako naging ganito kahina? O baka naman palagi akong mahina at malungkot, nagkukunwari lang akong matatag. Marahang tinapik ng matanda ang likod ko. Umiyak ka lang, anak. Ilabas mo lahat, gagaan ang pakiramdam mo. Ang pagluha ay hindi nakakahiya, nililinis nito ang kaluluwa. Ipinagpatuloy niya, gusto ko ang mga Koreano. Kayo ay may konsensya, magalang, at napakatatag. Pero tandaan mo, minsan ay ayos lang din maging mahina. Tayo ngayon ay isang pamilya. Sa kanyang mga salita ay walang awa, kundi lubos na pag-unawa at pagtanggap. Kinuwento niya ang mga karanasan niya noong bata pa siya, kung paano niya nilagpasan ang mga taon ng pangungulila nang mamatay ang asawa niya, at kung paano niya nahanap muli ang lakas sa kanyang kahinaan. Sa buhay, walang bagyong hindi natatapos. Palaging sisikat ang araw. Kumislap ang karunungan sa mga mata ng matanda. Nang gabing iyon, naupo kami ni Unmi habang umiinom ng tsaa. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Metro Manila, ngunit mas nakakaakit sa akin ang init sa loob ng bahay. Unmi, napakatanga ko para husgahan ng ganoon ang Pilipinas. Napakayabang ko. Hindi pa huli ang lahat para malaman mo. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Kung bubuksan mo ang puso mo, magbabago ang mundo. Pero, 48 na ako, hindi ba huli na? Tiningnan ako ni Unmi na may buong suporta. Alam mo ba, nang una akong dumating sa Pilipinas, ganyan din ang iniisip ko. Pero ngayon,
Naniniwala ako na sa pagmamahal at pagiging minamahal, hindi mahalaga ang edad. Kung bata ang puso, bata rin ang tao. May isang bagay sa kaibuturan ko ang nagsimulang magbago. Ang mga damdaming naging kasing tigas ng yelo sa loob ng 4 na taon ay unti-unting natutunaw. Para bang may umihip na mainit na hanging habagat sa pinakamalalim na sulok ng aking puso. Ngunit nandoon pa rin ang takot na buksang muli ng lubusan ang aking sarili. Kaya ko pa bang magtiwala at magmahal muli? Karapat-dapat ba talaga akong mahalin? Pagkalipas ng ilang araw, isinama ako ni Unmi sa isang espesyal na lugar. Sa isang community center sa Makati, may isang pagtitipon ng mga middle-aged na dayuhang kababaihan. Karamihan ay mga Koreana. Pumunta ka rito at maiintindihan mo na hindi lang ako ang nag-iisa. Maraming babaeng Koreana ang nakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang meeting room ay pinalamutian ng maaliwalas at komportable. Sa dingding, may mga welcome signs sa iba't ibang wika. Sa mesa ay may lokal na tsaa at bibingka. Ang mga babaeng dumalo ay nasa huling bahagi ng kanilang 40s hanggang early 50s. Sila ay mga babaeng Koreana at ilang iba pang dayuhan na kahenerasyon ko ngunit namumuhay ng may ibang-ibang karanasan sa Pilipinas. Ang namumuno sa grupo ay isang babaeng Haponesa na nagngangalang Yumi Tanaka na 10 taon nang nakatira sa bansa kasama ang mga kapwa niya Asian expats. Welcome sa aming mga bagong kaibigan. Ito ay lugar kung saan tayo nagbabahagi ng karanasan at nagtutulungan. Bawat kwento niyo ay mahalaga at dapat pakinggan. Ang unang nagbahagi ay si Akemi Sato, 45 taong gulang. 5 taon na ang nakalipas nang magpakasal ako sa isang lalaking Pilipino. Ngumiti siya ng maliwanag at sinabing, "Sa Japan at Korea, pinag-uusapan ako bilang isang babaeng hiwalay sa asawa. Ang mga kamag-anak at kaibigan ko ay kakaiba ang tingin sa akin. Pero rito, walang ganoong mga tingin. Ang pamilya ng asawa ko, nang unang beses nila akong makita, ay sinabi agad, 'Welcome sa pamilya, anak.' Sabi nila, hindi mahalaga ang nakaraan, ang kaligayahan sa kasalukuyan ang mahalaga." Naluha siya habang nagkukuwento. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang buong pagtanggap. Hindi dahil sa kondisyon ko, hindi dahil sa nakaraan ko, kundi dahil ako ay ako. Sumunod si Hanako Yamada, 52 taong gulang. Habang humihikbi, sinabi niya, "Ang asawa ko ay nagkaroon ng terminal cancer. Ang mga doktor at nurse sa Pilipinas ay hindi lamang ginamot ang kanyang katawan kundi inalagaan din ang puso naming buong pamilya. Araw-araw, hinahawakan ng asawa ko ang kamay ko at sinasabing, 'Lalaban tayo ng magkasama.' Kahit sa pinakamasakit na sandali, nag-aalala pa rin siya kung pagod na ako at nangakong sasamahan ako hanggang dulo. Natupad niya ang pangako niya hanggang sa huling hininga. Nanginginig ang boses niya. Sa bansa natin, laging sinasabi na tanggapin ang realidad, maging matatag. Ngunit rito, pinayagan akong maging mahina, pinayagan akong magluksa, pinayagan akong magmahal ng malalim. Nang pumanaw ang asawa ko, lahat ng tao sa kwarto ng ospital ay pinagpala kami. Ang pakiramdam ng pag-unawa at suporta ay hindi ko makakalimutan kailanman. Sa sandaling iyon, nadurog ang puso ko. Nang magkasakit ang asawa ko, mag-isa lang ako. Ang malalamig na pasilyo ng ospital, ang pagtrato na parang sumusunod lang sa protocol, at ang mga tuyong salita ng pag-alo ay mas nagpalungkot sa akin. Ang kawalan ng pag-asa habang nakadepende sa mga medical staff at ang nararamdamang pag-iisa ay muling bumalik sa aking alaala. Hindi ko kailanman naisip na ang paniniwalang minamahal ka ay ganito pala kahalaga. Nagsalita rin si Keiko Suzuki, 60 taong gulang. Sa ating bansa, kapag tumatanda ka, pakiramdam mo nawawalan ka ng halaga, lalo na kapag nawala ang asawa mo. Pero rito, tinatrato pa rin ako bilang isang mahalagang tao. Kahit matanda na ako, tinatawag pa rin ako ng mga kapitbahay na ate at nirerespeto ako. Sabi ng mga kaibigan kong Pilipino, ang edad daw ay nagdadala ng karunungan, ang mga kulubot ay mga medalya ng buhay. Ngumiti siya, ngayon ay 70 na ako, pero pakiramdam ko ay mas buhay ako kaysa noong 40 ako dahil alam kong kailangan at mahalaga ako. Isang Koreana na nagngangalang Jihae, 48 taong gulang, ang nagbahagi naman. Hindi ako nag-asawa ulit, pero nakahanap ako ng pamilya rito. Tinatrato ako ng mga kaibigan kong Pilipino
bilang tunay na kapatid. Tuwing Pasko o Bagong Taon, lagi nila akong iniimbitahan. Sinasabi nilang masyadong malungkot ang mag-isa. Tinuruan nila akong magluto ng sinigang, isinama sa simbahan at ikinuwento ang mga tradisyon ng Pilipinas. Puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Minsan nagka-flu ako. Araw-araw pumupunta ang kapitbahay ko para ipagluto ako ng lugaw. Sabi niya, "Nag-iisa ka lang dito, walang pamilya. Kami na ang pamilya mo." Doon ko na-realize na nakahanap na pala ako ng totoong tahanan. Sa pakikinig sa kanilang mga kwento, labis akong na-shock. Ang pagiging bukod-tangi ng Pilipinas ay lalong naging malinaw. Hindi mahalaga ang edad, nakaraan o nasyonalidad. Isang napakagandang kultura na tinatanggap ang tao kung sino sila. Noong una may language barrier din, pero kung nagkakaintindihan ng mga puso, hindi na ito problema. Dagdag ng isang babae. Naiintindihan ng mga Pilipino ang pagiging tapat. Hindi sila maiinis kung hindi ka magaling, mag-Ingles o mag-Tagalog. Bagkus, babagalan nila ang pagsasalita, gagamit ng hand gestures para matulungan kang makaintindi. Minsan, ang isang ngiti at pagtingin ay mas mainit pa kaysa sa libong salita. Napakamaalalahanin din ng mga Pilipino. Sabi ni Yumi Tanaka, "Noong bago pa lang ako, hindi ako marunong sumakay ng jeepney. Isang ginang, ang hindi lang nagturo sa akin kung paano magbayad, kundi sinamahan pa niya ako ng 3 kanto para masiguradong hindi ako maliligaw sa pagbaba." Sabi niya, "Bisita ka namin, dapat ka naming alagaan." So ano sa tingin mo ang imaheng ito ng Pilipinas? Tanong sa akin ng isang babae. Matagal akong hindi nakapagsalita. Napagtanto ko kung gaano kamali at kakitid ang aking mga paniniwala. Maling-mali talaga ako. Maling-mali ang pagkakaintindi ko sa Pilipinas. Nanginginig ang boses ko. Kung titingnan lang ang teknolohiya, makikita mong may mga aspetong mas advanced pa sila sa Korea. Ang ginhawa ng e-wallets tulad ng GCash, ang tamang oras sa train app, ang free wifi kahit saan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kaluluwa ng mga tao. Bakit hindi ko man lang nalaman na may ganitong kaimpas na kultura? Natahimik ako ng ilang sandali. Ninanamnam ang mainit na hangin sa loob ng kwarto. Sa Korea, sanay kaming magpanatili ng distansya at hindi makaabala sa iba. Pero rito, ang pagmamalasakit ay natural at ang pagtulong sa isa't isa ay isang obligasyon. Ang pagkakaibang kultural na ito ang nag-udyok sa aking pag-isipan muli kung ano ang tunay na kahulugan ng isang sibilisadong lipunan. Niyakap ni Unmi ang kamay ko. So naiintindihan mo na ba ngayon? Kung bakit ako masaya rito? Kung bakit ako nagbago? Hindi dahil binago ako ng Pilipinas, kundi dahil binigyan ako ng Pilipinas ng pagkakataong mahanap ang tunay kong sarili. Naiintindihan ko na. Ang Pilipinas ay talagang isang kahanga-hangang lugar. Ang mga tao rito ay may mahika na makita ang pinakamabuting bahagi ng puso ng bawat isa. Pagkatapos ng pagpupulong, mahigpit akong niyakap ng lahat. Bumulong sila sa aking tainga. "Welcome home, hindi ka nag-iisa. Laging may lugar para sa iyo rito." Nang gabing iyon sa hotel, malalim kong pinag-isipan ang pag-unlad ng teknolohiya ng Pilipinas, ang kahanga-hangang kahusayan nila, at ang pinakamahalaga, ang init ng kanilang pakikitungo sa kapwa. Ang lahat ng halagang hinabol ko sa buong buhay ko ay maayos na nabubuhay at nagkakasundo sa bansang ito. Ngunit may isa pang katanungan. Saan nagmumula ang magandang kulturang ito? Ano ang pilosopiya at espiritu ng mga Pilipino? Ano ang dahilan kung bakit ganito sila kainit at mapagtanggap sa iba? Kinabukasan ng hapon, muli kaming nagkita ni Mateo. Sa pagkakataong ito, inihahatid niya ang kanyang ama sa Makati Medical Center. Nagkasalubong kami sa entrance. Ang kanyang ginawa ay nagpamangha sa akin. Maingat na inaalalayan ni Mateo ang kanyang ama, isang matandang lalaking lagpas o taong gulang na naglalakad ng napakabagal. Mabagal ang hakbang ng matanda, ngunit tuluyang iniakma ni Mateo ang kanyang sariling paglakad sa ritmo nito. Ang pino at malalim na atensyon at walang hanggang pasensya ay nagpatahimik sa akin. "Pa, dahan-dahan lang po tayo. Marami pa po tayong oras. Kung sumakit ang tuhod nyo, pwede po tayong magpahinga kahit kailan." Mahinahon at mapagpasensya ang boses niya. Walang kahit anong bahid ng inis. Napansin ko na may dala siyang maliit na folding chair
halatang para makaupo ang ama niya anumang oras niya kailanganing magpahinga. Habang pinagmamasdan ko kung paano magiliw na kinakausap ni Mateo ang ama niya, malinaw na bumalik ang sarili kong nakaraan. Gaano ako nawalan ng pasensya noong may sakit ang asawa ko. Pagmamadali sa pag-inom niya ng gamot, pagpapabilis sa kanyang paggaling. Gaano ako nasaktan at nalungkot noon. Hindi ko siya inalagaan ng may pasensya tulad ni Mateo. Nagkausap kami saglit ni Mateo sa lobby ng ospital. Habang nagpapasuri ang ama niya, naupo kami sa waiting area. Dinadala mo ba siya sa ospital ng ganito tuwing linggo? Tanong ko. Opo, hindi na po masyadong maganda ang kalusugan ni Papa. Pero kailanman ay hindi ko iyon nakita bilang pabigat. Ito po ang dapat kong gawin. Napakanatural ng sagot niya, na parang ang pag-aalaga sa ama ang pinakaordinaryong bagay sa mundo. Sa Korea, maraming naglalagay sa kanilang mga magulang sa nursing homes. Hindi ko mapigilang sabihin, mayroon din namang mga nursing homes sa Pilipinas, hindi ba? Opo, pero para sa amin, ang pamilya ay dapat magkakasama. Pinalaki ako ng papa ko. Ngayon naman, oras ko na para alagaan siya. Ito ang cycle ng pagmamahal. Ang mga salita ni Mateo ay nag-iwan ng malalim na marka sa akin. Napakaganda niyan. Talagang humahanga ako. Sa pagdinig ng aking mga tapat na salita, nagulat na tumingin sa akin si Mateo. Malaki na po ang pinagbago niyo mula noong una tayong magkita. Noong oras na iyon, parang hindi niyo po gusto ang Pilipinas. Oo, marami na akong pinagbago. Maling-mali ang pagkakaintindi ko sa Pilipinas. Isa itong napakagandang bansa. Nang oras na iyon, maingat na nagtanong si Mateo. Nabalitaan ko po na nahirapan kayo ng husto sa pag-aalaga sa asawa ninyo. Ang dalhin ng bigat na iyon ng mag-isa ay siguradong napakahirap. Biglang nangilid ang mga luha ko. Noong oras na iyon, sobrang nag-iisa talaga ako. Walang tumulong sa akin. Hindi ko man lang alam kung paano mag-alaga ng pasyente. Nakakalungkot panooring unti-unting nawawala ang taong mahal mo habang mag-isa ka. Tiniis ko ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa ng mag-isa. Ang maiinit at tapat na salita ni Mateo ay tumagos sa akin. Ang kanyang pag-unawa ay napakalalim na parang naranasan din niya ang parehong sakit. Inisip ko noon na hindi ako karapat-dapat mahalin, na hindi ko nagawang alagaan ng maayos ang asawa ko na wala akong nagawa. Madalas kong iniisip na kung naging mas maalalahanin at pasensyosa lang ako, baka hindi siya nawala. Hindi po totoo yan, hinding-hindi. Matatag at mainit na sagot ni Mateo. Ang pag-ibig ay hindi pagiging perpekto. Ang pag-ibig ay ang pagsama at pagdamay. Ginawa niyo po ang lahat ng makakaya niyo at sapat na po yun. Kayo ay isang mahalagang tao para sa inyong asawa at lubos po kayong karapat-dapat na mahalin. Pagkarinig sa mga salitang iyon, ang bahagi ng aking puso na naging yelo sa loob ng 4 na taon ay tuluyan ng natunaw. Kailan ang huling beses na may nagsalita sa akin ng ganito kainit? Kailan ang huling beses na tinanggap ako ng buo bilang ako? Saktong tapos na magpasuri ang ama ni Mateo. Ang mukhang mabait na matanda. Nang makita ako, ay pala kaibigang ngumiti. Mateo, kaibigan mo ba ito? Opo pa, siya po si Miss Sua mula sa Korea. Tumango ang matanda sa akin. Hija, mag-isa ka lang sa ibang bansa, sumabay ka na sa amin sa hapunan. Naku po, hindi na po. Ayoko po makaabala. Umiling ang matanda. Walang abala. Hindi masarap kumain ng mag-isa, mas masaya kapag may dagdag na kasama. At isa pa, bisita ka. Sa aming mga Pilipino, ang bisita ay laging pinapahalagahan. Ang mga salita ng matanda ay napaka-natural at palakaibigan kaya naramdaman ko ang simpleng init. Kinagabihan, pumunta ako sa kanilang bahay. Isa itong tipikal na Pilipinong pamilya na may 3 henerasyon. Hindi ganoon kalaki ang bahay, ngunit pinalamutian ng napakaginhawa. Sa sala ay puno ng family pictures at mula sa kusina ay malalanghap ang amoy ng masarap na pagkain. Ang ina ni Mateo, isang mabait na babaeng nasa 60s, nang makita ako ay nagmamadaling nagtimpla ng juice at naglabas ng merienda. Welcome po, sabi ni Mateo, may kaibigan siyang darating mula Korea. Gustong-gusto namin ang mga Koreano, magagalang at malilinis. Ang kanyang pagiging masigasig ay medyo nagpahiya sa akin. Sa Korea, kapag unang beses magkita ay laging may pagka-formal, ngunit ang kapaligiran dito ay napakainit at natural.
Sa hapunan, nagtipon ang buong pamilya sa hapagkainan. Nandoon din ang asawa at 2 anak ni Mateo. Puno ng tawanan ang bahay. Tita Sua, marunong po ba kayong magtagalog? Inosenteng tanong ng maliit na anak na babae. Konti lang, sagot ko sa aking pautal-utal na Tagalog. Wow, ang galing! Gusto ko rin po matuto ng Korean. Masiglang sabi ng batang lalaki. Nang pagmasdan ko, ang larawan ng mainit na pamilyang ito, naghalo-halo ang aking mga emosyon. Ito ang buhay na palagi kong pinapangarap ngunit hindi ko kailanman nakamit, hindi ba? Ang pakiramdam na balot ka ng pagmamahal, ang pakiramdam na may kabilang ka sa isang grupo, isang simpleng ngunit malalim na kaligayahan. Patuloy na naglalagay ng pagkain sa plato ko ang ama ni Mateo. Masarap to, damihan mo ang kain. Sa bansa ng iba na puno ng hirap, inalagaan din ako ng nanay niya. Sowa, higop ka pa ng sabaw ng sinigang, mainam yan sa katawan. Malumanay ding nagtanong ang asawa ni Mateo. Ate Soa, gusto niyo po ba ng Filipino food? May espesyal po ba kayong gustong kainin? Ipagluluto ko po kayo. Napakasarap po talaga. Matagal na panahon na simula noong huli akong nakakain ng isang hapunan na umaapaw sa pagmamahal na ganito. Medyo nanginginig ang boses ko. Kung ganoon, bumisita ka rito ng madalas. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Laging bukas ang pinto namin para sa mga kaibigan. Sa Pilipinas, ang kaibigan ay pamilya na rin. Pagkatapos kumain, inanyayahan ako ng ama ni Mateo sa sala para uminom ng salabat at magkwentuhan. Matanda na ako, kaya pinakagusto ko ay ang kausapin ang mga nakababata. Kayo'y may lakas, may mga bagong ideya. Ikinuwento niya ang kanyang kabataan, kung paano niya pinalaki ang 3 anak sa panahon ng krisis, kung paano niya tinuruan ang mga itong maging mabuting tao, magmahal at tumulong sa mga nangangailangan. Sa buhay natin, ang pera ay panlabas na bagay lang. Ang tunay na mahalaga ay ang pakikipagkapwa-tao natin sa isa't isa. Kung nasaan ang pag-ibig, naroon ang pamilya. Kung nasaan ang kabutihan, naroon ang iyong tahanan. Ang mga salita ng matanda ay simple ngunit malalim. Naalala ko ang kahulugan ng tagumpay para sa akin sa buong buhay ko ang paghabol sa pera at posisyon. Sa katunayan, ang tunay na yaman ay hindi ang mga numero sa bank account kundi ang init sa puso at ang kumpiyansang alam mong minamahal ka. Habang pabalik sa hotel, hindi pa rin kumakalma ang dibdib ko. Pinilit ni Mateo na ihatid ako hanggang sa mismong pinto ng hotel. Maraming salamat sa pamilya mo ngayon. Pinaramdam niyo sa akin ang init ng isang pamilya. Wala po yon, dapat lang gawin yon. At ang makita ang ngiti niyo ay nagpapasaya rin sa amin. Huminto saglit si Mateo. So ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang iwasang madapa, kundi ang matutong bumangon. Naging matapang ka na. Maniwala ka sa sarili mo, karapat-dapat kang mahalin. Noong oras na iyon, ang kalangitan ng Maynila ay puno ng nagniningning na bituin. Pakiramdam ko, ang aking puso ay parang isang bituin na muling nagningning. Pagbalik ko sa kwarto, tinawagan ko si Unmi. Unmi, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka masaya rito. Napakainit pala ng mga Pilipino. Nagbago ka ng husto. Oo, Sua, ibang-iba na. Pero may isa pa akong gustong malaman. Paano nakakalikha ng ganitong mga tao? Gusto kong malaman ang pinagmulan niyan. Kinabukasan, sa huling araw ko, sinabi ni Mateo na ipapakilala niya ako sa isang espesyal na tao. Dinala niya ako sa University of the Philippines Diliman para makilala si Professor Alejandro Reyes ng Department of Anthropology and Filipino Culture, ang propesor na nasa edad 80 na ay sumalubong sa akin ng may maamong ngiti. Ang kanyang opisina ay puno ng mga klasikong aklat ng Pilipinas at pandaigdigang pilosopiya. Nabalitaan kong ikaw ay isang financial expert mula Korea. Ano ang tingin mo sa Pilipinas? Profesor, marami po akong natutunan. Maling-mali po ang pagkakaintindi ko sa bansa ninyo. Hindi ko alam na ganito pala ito kaganda. Nagtimpla ng kape ang profesor at malumanay na nagsalita. Ang mga Pilipino ay may malalim na pagpapahalaga na tinatawag naming kagandahang loob at pakikipagkapwa-tao. Hindi lang ito pakiramdam, ito ay isang pilosopiya na naipasana sa maraming siglo. Ito ang pagtingin sa sakit ng iba bilang sarili mong sakit.
ang pagbabahagi ng saya at ang paglampas sa dugo o pinagmulan upang ikonekta ang mga tao. Ito ang kaluluwang patuloy naming pinangangalagaan. Sa pagdinig sa malalalim na salita ng propesor, tumango ako, tila ba napagtanto ko na ang pinagmulan ng lahat ng init na naramdaman ko. At meron din kaming espesyal na kultura ang mabuting pagtanggap o hospitality at ang bayanihan, dagdag niya. Kahit hindi sabihin ng iba, nababasa namin ang kanilang saloobin at inuunahan namin silang alagaan. Ito ang aming natatanging karunungan, malayo sa individualismo ng mga kanluranin. Kaya pala lahat ng tao rito ay naiintindihan ang nararamdaman ko ng napakalinaw, sabi ko. Tama, sagot ng propesor. At mayroon kaming malalim na damdamin ng habag. Ang habag ay hindi lang basta awa, kundi isang lakas na nagpapalit sa lungkot upang maging pag-asa. Tiningnan ako ng propesor ng may pagmamahal at sinabing, mayroon ka ring malalim na kalungkutan, ngunit pwede itong maging lakas para sa isang bagong simula. Masaya ako na nahanap mo ang iyong mga sagot sa Pilipinas. Sa pagdinig nito, tumulo ang aking mga luha. Sa Pilipinas, hindi lang pala advanced technology ang mayroon, kundi pati na rin ang malalim na karunungan at pilosopiya na kayang umalo sa kaluluwa ng tao. Professor, mayroon po sana akong pakiusap. Ano iyon, anak? Gusto ko pong mag-aral ng Tagalog. Gusto kong maintindihan ng malalim ang magandang pilosopiya at kaluluwang ito. Sa tingin ko, kailangan ko magsimula sa pag-aaral ng wika. Ngumiti ng maliwanag si Professor Reyes. Isang napakagandang ideya. Ang wika ang tulay na nag-uugnay sa kaluluwa ng isang lahi. Sa pag-aaral ng aming wika, maiintindihan mo ang aming puso. Pero, apat na po ako. Kakayanin ko pa ba talagang mag-aral ng wika? Ang edad ay isang numero lamang. Kung tapat ang iyong kagustuhan, lahat ay posible. Nang gabing iyon, sa aking flight pabalik sa Seoul, nag-download ako ng language app para mag-aral ng Tagalog. Salamat, mahal kita. Sinimulan ko itong bigkasin ng mabagal. Nang sabihin ko ang salitang, salamat, hindi ko alam kung bakit, ngunit tumulo na naman ang aking mga luha. Ngayon ay alam ko na ang katapatan at lalim ng kaluluwa na nakatago sa mga simpleng salitang iyon. Ang isang linggo sa Pilipinas ay tuluyang nagbago sa buhay ko. Ngunit hindi ito ang katapusan kundi ang tunay na simula. Ang simula ng isang paglalakbay para makilala ang bagong ako. Pagbalik sa Seoul, lumipas ang isang buwan at nagsimula akong pumasok sa Tagalog language classes tuwing umaga. Sa edad na 48, ang pag-aaral ng bagong wika ay hindi madali, ngunit pakiramdam ko ay kasing sigla ako ng isang 20 anyos. Sa opisina, ang mga katrabaho ko ay patuloy na nag-uusap tungkol sa Pilipinas ng may paghamak. Si Soa, nag-iba matapos mag-business trip sa Pilipinas. Ngayon nag-aaral pa ng Tagalog. Para saan naman ang pag-aaral ng wika ng lugar na yon? Hindi ba sayang sa oras? Manonood ka ba ng teleserye nila? Nakakabaliw. Kung noon, baka nakaramdam ako ng hiya at sumang-ayon sa kanila. Pero ngayon, ngumingiti na lang ako. Gaano karaming bagay ang hindi nila nakikita, pinapalampas nila ang napakahalagang yaman. Naaawa ako sa kanila. Sa Tagalog class, tinanong ako ng guro, Miss Soa, bakit niyo po gustong mag-aral ng Tagalog? May espesyal po bang dahilan? Gusto ko pong makipag-usap sa mga pinakamahalagang tao ng may totoong puso. Gusto kong tunay na maintindihan ang kanilang kaluluwa. Nanginginig kong sagot, ang mga kaklase ko ay nakaintindi sa tapat kong intensyon. Isang araw, nagpadala si Unmi ng isang package. Naglalaman ito ng Tagalog textbook at isang handwritten na sulat. Sua, ito ang mga salitang tuluyang nagbago sa buhay ko. Habang nag-aaral ng wikang ito, nabuksan ang isang bagong mundo para sa akin. Sigurado akong mararanasan mo rin ito. Pagkabasa ng sulat, napaiyak na naman ako. Nagpapasalamat ako sa katapatan ng aking kaibigan at namamangha ako sa pagbabago sa sarili ko. Habang unti-unting gumagaling ang aking Tagalog, nagpapalitan na kami ng simpleng text ni Mateo. Kamusta, Ate Soa? Nag-aaral ka ba ng mabuti? Salamat. Nakakatuwa po. Bilib ako sa determinasyon nyo. Good luck po. Tuwing nakakatanggap ako ng mainit na reply mula sa kanya, umiinit din ang puso ko. Ngayon, tila ba naiintindihan ko na nang buo ang totoong kahulugan ng salitang salamat at good luck.
Pagkalipas ng 3 buwan, gumawa ako ng pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Nagpasa ako ng resignation letter sa korporasyon. Director, magre-resign ka talaga? Sa edad na 48, magsisimula ka ulit sa wala? Tanong ng CEO. Opo, sagot ko. Magsisimula pa lang ako sa tunay kong buhay. Tiningnan ako ng mga katrabaho ko ng may pagtataka, ngunit punong-puno ako ng kumpiyansa. Ngayon, alam ko na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera at posisyon. Nang gabing yon, nagpadala ako ng mensahe kay Unmi. Unmi, maraming salamat dahil hinawakan mo ang kamay ko ng araw na iyon. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsimula ng bagong buhay. Mabubuhay na rin ako ng totoo. Sua, congratulations. Sobrang proud ako sa iyo. Kinabukasan, bumili ako ng plane ticket papuntang Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi para sa isang ordinaryong business trip kundi isang tunay na paglalakbay patungo sa ikalawang buhay ko. Maaaring ang edad na 48 ay huli na, ngunit naniniwala ako na ang aking tunay na kabataan ay nagsisimula pa lamang. Ang mga ibinigay sa akin ng bansang Pilipinas ay hindi lang teknolohiya o pagiging epektibo sa trabaho, kundi kung paano mahalin ang tao ng tapat, kung paano ibahagi ang damdamin at ang lakas ng loob na mangarap muli. Kung isasantabi mo ang iyong mga pagkiling at kayabangan at titingnan ang mundo ng may bukas na puso, makikita mo ang isang napakagandang katotohanan. Sana ay magbigay ng lakas ng loob ang kwentong ito sa bawat isa. Ang edad ay tunay na isang numero lamang. Kung may tapat kang kagustuhan, maaari kang palaging magsimula muli.